Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,258-66. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mabilis at brutal ang atake ni Alvin ngunit hindi pa rin niya kayang takasan ang magkasanib na depensa ng tatlong Great Guardian Warriors. Tulad ng inaasahan ko. Bumantong hininga si Alvin. Bagamat inaasahan na niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Nailabas na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi pa rin niya kayang basagin ang depensa ng tatlong Great Guardian Warriors. Bagamat ang aking Sun Saint origin ay maihahambing sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, naiiba pa rin ito kumpara sa Saint origin ng isang taong nakarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Ang buong kapangyarihan ng aking Sun Saint origin ay medyo kulang pa sa pag-abot sa buong kapangyarihan ng isang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Sa katunayan, natuklasan na ni Alvin kanina na ang kanyang Sun Saint origin ay wala pa sa 9th form ng Saint Celestial Stage nang subukan niya ito. Kapag ang isang makapangyarihang nilalang sa 8 anyo ng Saint Celestial Stage ay nakarating sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage, hindi lamang lalakas ang kanyang Saint origin, kundi unti-unti rin niyang mauunawaan ang langit at lupa. Ito ay isang bagay na mahalaga. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage ay kilala rin bilang Celestial Ascension Form. Alam lamang ng karamihan na ang 9th form ng Saint Celestial Stage ay kilala bilang Celestial Ascension Form dahil kailangan dumaan sa Heavenly Tribulation. Gayunpaman, hindi lamang ito ang dahilan. Kilala rin ito bilang Celestial Ascension Form dahil sa pag-unawa ng isang tao sa langit at lupa. Kailangang maunawaan ng isang tao ang langit at lupa sa isang tiyak na antas upang maisakatuparan ang Heavenly Tribulation o ang Celestial Ascension Tribulation. Kung hindi darating ang Heavenly Tribulation kahit na umabot na sa hangganan ang Saint origin ng isang tao. Bilang resulta, hindi magiging isang eminent celestial ang isang tao nang hindi dumadaan sa Celestial Ascension Tribulation. Kapag pinalalim ng isang tao ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa sa 9th form ng Saint Celestial Stage, mas magagawa niyang manipulahin ang kanyang Saint origin para sa iba pang mga layunin bukod sa paggamit nito para sa mga taktika sa pakikipaglaban at mga divine ability. Ito ang dahilan kung bakit magkaiba ang Saint origin ng isang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage at ang Sun Saint origin ni Alvin na itinaas sa 9th form ng Saint Celestial ng divine ability, ang Elementary Devouring Tactic. Noong labanan sa pagitan ni Jackson, ang pinuno ng sect ng Fire Worship Sect, at ni Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, naalala ko na ang Saint origin ni Jackson ay hindi pa umaabot sa limitasyon nito. Bukod dito, ang kanyang mga taktika sa pakikipaglaban at mga banal na kakayahan ay hindi mas malakas kaysa sa akin. Gayunpaman, mas malakas siya kaysa sa akin kahit na nailabas ko na ang lahat ng aking kapangyarihan. Ito ay dahil mas mahusay ang kanyang manipulasyon sa kanyang Saint origin dahil mas mahusay na ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa. Malinaw pa rin sa alaala ni Alvin ang labanan sa pagitan ni Jackson at Chenjin. Kaya naman lubos niyang nalalaman ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng lakas ni Jackson at Chenjin. Kung ang aking cultivation base ay nasa 9th form ng Celestial Stage sa halip na sa 7th form ng Saint Celestial Stage, madali kong masisira ang kanilang depensa sa pamamagitan lamang ng kaunting pag-unawa sa langit at lupa. Naisip ni Alvin sa sarili kasabay ng isang buntong hininga nang tumingin siya sa light shield na nabuo ng tatlong Great Guardian Warriors. Nakalulungkot para kay Alvin na tanging mga cultivator lamang sa 9th form ng Saint Celestial Stage ang nakakaintindi ng langit at lupa. Wala siyang magagawa tungkol dito. Hoy, Diablo tao. Gawin mo na ang lahat ng makakaya mo habang may bisa pa ang iyong assist type divine ability. Baka hindi mo na makayanan ang atake namin pagkatapos nito. Pangiinis na sabi ng isa sa tatlong Great Guardian Warriors. Hindi ako makapaniwalang galing ka sa angkan ng mga tao-demonyo. Sa tingin ko walang sino man, kahit si Xing Yuan ba, ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage, ang may atakeng kasing lakas ng nauna mong atake. Sa kasamaang palad, kahit na mas malakas ka pa kay Xing Yuan ba, mamamatay ka pa rin dito ngayon. Sumabay din ng pangungutya ang dalawa pang Great Guardian Warriors.
Kahit na sa pinakamalakas na atake ni Alvin, ang kanilang panangga na liwanag na nabuo mula sa Devil Kiss ay bahagyang lumabo lamang. Malinaw na ang kanyang atake ay walang gaanong naitulong sa panangga na liwanag. Nagtaas ng kilay si Alvin at nanliit ng kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ng tatlong mandirigmang tagapangalaga. Isang bahid ng Hangarim pumatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Parang iniisip niyong tatlo na hawak niyo na ako. Mabagal na sabi ni Alvin. Tila hindi siya apektado sa kanilang mga pangungutya. Sandali na ikinagulat ng tatlong mandirigmang tagapangalaga ang katahimikan ni Alvin. Nang makabawi sila ng katinoan, napangisi sila. Sinusubukan mo bang maging misteryoso? Sa tingin mo ba matatakot mo kami gamit lang ang mga salita mo? Anong biro? Mapanghamak na sabi ng tatlong dakilang mandirigmang tagapangalaga. Maganda ang plano mo. Mahinang sabi ni Alvin, kung magpapatuloy ako sa pag-atake ng buong lakas ko, may posibilidad na mabasag ko ang depensa mo pagkaraan ng ilang sandali. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang epekto mula sa aking assist-type divine ability ay malamang na mawawala, at ang aking Saint Origin ay babalik sa orihinal nitong antas. Mukhang may isang bagay na hindi mo naisip. Sa kasalukuyan kong Saint Origin, kung makatakas ako, mahuhuli mo ba ako? Pangungutya niyang sinabi sa huling pangungusap. Nagulat ang tatlong mandirigmang tagapangalaga sa mga salita ni Alvin. Oo nga. Hindi nila ito inisip. Napakalakas ng kanilang depensa at opensa nang magsanib puwersa sila, ngunit ang kanilang bilis ang kanilang kahinaan. Kung talagang magdesisyon si Alvin na tumakas, wala silang magagawa para pigilan siya. Duwag. Ang mga diablo ng tao ay tunay ngang duwag. Hoy, diablo tao. May balak ka bang ipahiya ang angka ng diablo tao? Hindi ako makapaniwalang balak mo palang tumakas. Nako, dukha. Sa totoo lang, nag-aalala ang tatlong dakilang mandirigmang tagapangalaga na baka makatakas si Alvin kaya sinasadya nila siyang pukawin sa pag-asang mananatili siya at lalaban. Lalo na't patayin, kung magdesisyon siyang tumakas, hindi nila siya mahuhuli. Ngumisi si Alvin. Paano niya nagawang hindi maintindihan ang kanilang iniisip? Hindi mo na kailangang guluhin ako. Kahit na makakatakas ako, hindi ko gagawin. Tutal, sa tingin ko ay hindi ko kayo kayang tapatan. Nabigla ang tatlong mandirigmang tagapangalaga. Hindi nila alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Alvin. Hindi ko maitatanggi na ang pinagsamang depensa ng tatlo sa inyo ay napakalakas na kahit ang mga ordinaryong cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay hindi ito kayang sirain sa maikling panahon. Nagpatuloy si Alvin sa pagsasalita bago nakabawi ang tatlong Great Guardian Warriors mula sa kanilang pagkabigla, gayunpaman, nakakalungkot na ang kalaban ninyo ngayon ay ako. Nang matapos siyang magsalita, isang tableta na may nawawalang sulok ang lumitaw sa isa sa kanyang mga kamay. Bukod sa mga sinauna at sopistikadong disenyo dito, ang tableta, sa halos lahat ng bahagi, ay mukhang simple. Bigla na lang. Swoosh! Swoosh! Biglang naglabas ang tableta ng isang siksik at mayamang Devil Chi. Ang Devil Chi ay sumulpot sa kalangitan na parang kayang tumagos sa langit. Nangyari ito dahil ipinapadala ni Alvin ang kanyang Sun Saint Origin sa tableta. Hindi ko alam na ganito pala ang magiging reaksyon ng Devil Seal Tablet nang ipadala ko ang aking Sun Saint Origin na itinaas na sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Mukhang masisira ko ang depensa ng tatlong iyon. Nagulat at natuwa si Alvin sa reaksyon ng tablet. Sa mas malapitang pagsusuri, makikita ang mga kidlat na kulay lila sa Devil Chi na lumalabas mula sa Devil Seal Tablet na parang mga dragon na kulay lila. Bukod dito, ang Devil Chi ay naglalabas ng isang sinaunang aura. Ang tabletang may nawawalang sulok na hawak ni Alvin ay walang iba kundi ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Nang makita ng tatlong mandirigmang tagapangalaga ang tabletang naglalabas ng Devil Chi, sila ay nag-alala. Isang nakakatakot na pakiramdam ang bumangon sa kanilang mga puso nang maramdaman nila ang aura mula sa tabletang tila kayang sumiren ng langit at lupa. 2,259. Bigla na lang. Swoosh! Isang nakabibinging ungol ang umalangaw-ngaw sa hangin ng ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, ay biglang naglabas ng banayad na puwersa na hindi nakasakit kay Alvin bago ito lumipad palabas ng kanyang kamay at lumutang sa hangin. Kasabay nito, ang Devil Chi na inilabas nito ay naging mas misteryoso at dominanti. Ano ito? Maging si Alvin ay nagulat dito.
Hindi niya inaasahan ito. Hindi nagtagal at lumipad pataas sa kalangitan ang Devil Seal tablet. Ang Devil Chi nito ay naging mapang-api habang nakakonekta ito sa langit at lupa. Mula sa malayo, ito ay tila isang banal na haligi nagliliyab sa itim na apoy. Kumikidlat at dumagundong sa kalangitan ang kulog at kidlat kasabay ng malakas na hangin. Bigla na lang, ang haligi ng Devil Chi ay tumaas ng husto bago ito naglaho sa loob ng tableta. Nagresulta ito sa isang shockwave bago biglang sumulpot muli ang Devil Chi, sa pagkakataong ito sa lahat ng direksyon. Boom! 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 Ang mga pagsabog ay parang isang malakas na bagyo na tila kayang tanggayan ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Samantala, ang tatlong mandirigmang tagapangalaga na nababalot pa rin ng kanilang makapangyarihang panangga na liwanag ay malinaw na naramdaman ang aura mula sa tableta. Pakiramdam nila ay nanginginig ang kanilang mga kaluluwa nang maramdaman nilang tila nakakulong ang aura sa kanila. Tila hindi ito maiiwasan. Ito ba? Diablo. Ang Devil Seal tablet. Sa puntong ito, gaano man kababa ang IQ ng tatlong Great Guardian Warriors, mahuhulaan pa rin nila kung ano ang tabletang iyon na naging dahilan ng kanilang matinding takot. Ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal tablet, ang siyang kayang supulan ng Devil Clans. Nakaramdam sila ng pagkabalisa nang maramdaman nilang lumakas ang Devil Chi mula sa Devil Seal tablet. Boom! Nag-iwan ito ng mga guho kasunod nito nang lumipad ang tableta. Nang makabawi ang mga mandirigmang tagapangalaga, marahas nang bumangga ang Devil Seal tablet sa kanilang panlaban na Light Shield. Ang kanilang Light Shield ay napakalakas kaya't kaya nitong tiisin ang mga atake mula sa mga ordinaryong cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage 9 form sa loob ng maikling panahon. Sa katunayan, ang aking pinakawala ni Alvin ng buong lakas ay halos walang naiwang bakas dito. Gayunpaman, sa sandaling ito. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang maingay na pagsabog. Tila wala ng katapusan. Nang hamupa na ang lahat. Makikitang tuluyang nawala ng silbi ang magaan na kalasag ng tatlong mandirigmang tagapangalaga matapos ang atake mula sa Devil Seal tablet. Ay imposible. Nanlaki ang mga mata ng tatlong mandirigmang tagapangalaga sa gulat nang makita nila kung gaano kadaling sinira ng Devil Seal tablet ang kanilang panangga sa liwanag. Sa sandaling ito, sila ay natakot. Tumakas. Tatlo sa kanila ang may parehong iniisip. Wala na silang ibang maisip sa kritikal na sandaling ito. Wala silang oras para isipin kung bakit may hawak na Devil Seal tablet ang isang human devil o kung bakit nagagamit ng isang human devil ang Devil Seal tablet kung dapat sana ay nakakasama ito sa lahat ng mga devils at devil cultivator. Gusto mong tumakas. Ngumisi si Alvin nang makita niya ang tatlong Diablo na kumikilos para tumakas sa tatlong magkakaibang direksyon. Gayunpaman, dahil nandito ang Devil Seal tablet, paano makakatakas ang tatlong devil sa 8th form ng Saint Celestial Stage? Ang resulta ay ayon sa inaasahan ni Alvin. Boom! 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 Muling umalangaw-ngaw sa ere ang mga dumadagandong na pagsabog ng winasak ng Devil Seal tablet ang tatlong Great Guardian Warriors gamit ang isang napakalakas na puwersa bago pa man sila makareact. Di nagtagal, bumalik ang Devil Chi sa tableta. Muling lumitaw ang Devil Seal tablet bilang isang simple at hindi nakakapinsalang tableta. Samantala, ang tatlong mandirigmang dakilang tagapangalaga ay nakatitig sa unahan ng may mga matang walang buhay na parang nawalan sila ng kaluluwa. Na siyang nangyari nga. Walang nakakaalam kung ang kanilang mga kaluluwa ay nakulong sa Devil Seal tablet o kung ito ay nawasak ng Devil Seal tablet. Whoosh! Lumipad si Alvin papunta sa mga bangkay ng mga Diablo at kinuha ang kanilang mga spatial ring bago niya sinimulang lumunin ang kanilang mga likas na espiritual na ugat. Bagamat konektado ang mga katutubong espiritual na ugat sa mga kaluluwa, hindi naapektuhan ang mga katutubong espiritual na ugat ng tatlong mandirigma ng dakilang tagapangalaga dahil ang Devil Seal tablet ay tina-target lamang ang kanilang mga kaluluwa. Mayroon silang mga ordinaryong indigo innate spiritual roots. Tulad ng hinula ni Alvin. Ang tatlong Great Guardian Warriors ay nagtataglay ng mga ordinaryong indigo innate spiritual roots. Ang kanilang likas na espiritual na ugat ay dapat sapat na para mapabuti ko ang aking likas na espiritual na ugat sa susunod na antas. Nasa sabik na naisip ni Alvin sa kanyang sarili.
Maya-maya, nagsimula siyang kumalma at ipinagpatuloy ang paglamon sa likas na espiritual na ugat ng 3 dakilang mandirigma ng tagapangalaga. Hindi siya nakaranas ng anumang kahirapan sa paglamon sa kanilang likas na espiritual na ugat dahil maraming beses na niya itong nagawa noon. Hindi na magtatagal. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Alvin nang magsanib ang 3 likas na espiritual na ugat sa kanyang likas na espiritual na ugat. Halos nasa hangganan na ang kanyang likas na espiritual na ugat. Kaya naman, matapos niyang lumunin ang 3 likas na espiritual na ugat, agad nitong binago ang kanyang likas na espiritual na ugat. Itim na likas na espiritual na ugat. Natuklasan ni Alvin na matagumpay niyang napabuti ang kanyang likas na espiritual na ugat tungo sa itim. Tuwang-tuwa siya. Hindi niya napigil ang matawa nang malakas nang makita ang kanyang itim na likas na espiritual na ugat. Iniisip ko kung gaano nakabilas ang cultivation speed ko ngayong mayroon na akong itim na innate spiritual root. Malapit ng sipsipin ni Alvin ang nakapalibot na heaven and earth spirit energy ng boom, 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 boom. Nagsimulang dumagundong ang mga kulog sa itaas ni Alvin. Anong nangyayari? Agad na iniwan ni Alvin ang pagsipsip ng heaven and earth spirit energy nang marinig niya ang mga kulog na katulad ng tribulation oath mula sa 99 heavenly tribulation. Maya-maya, nakita ni Alvin ang maitim na ulap na nagtatagpo sa itaas niya. Bukod dito, ang mga kidlat na kulay lila ay paminsan-minsang kumikislap sa mga ulap. Nakakatakot ang mga ito. Ito ba ang kapigatian sa langit? Ipinaalala ng eksenang ito kay Alvin ang kapigatian sa langit na naranasan niya noon sa mortal na kontinente. Ang kapigatian sa langit na naranasan niya ay kilala bilang 6 na kapigatian sa langit. Mararanasan ito ng isang tao kapag naabot na niya ang tugatog ng nascent soul sa panahon ng isang void breakthrough. Kapag nasa void initiation na, maaari nang kontrolin ang hangin at lumipad. Dahil labag ito sa kalooban ng langit, ipapadala ng langit ang heavenly tribulation bilang isang uri ng parusa. Sa makamundong kaharian, ang mga kapigatian sa langit ay nahahati sa 3 uri. Una, ang 6 na kapigatian sa langit na haharapin ng isang tao pagpasok sa void stage sa tuktok ng nascent soul. Ang pangalawa ay ang sumpa ng kapigatian mula sa 9 na kapigatian sa langit na haharapin ng isang tao kung siya ay lumabag sa isang sumpa. Para sa pangatlo, ito ang kapigatian sa langit na nararanasan ng mga cultivator sa 9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili. Maaari kayang mangyari ang kapighatyang langit na ito dahil sa aking pagsulong sa 7 anyo ng Saint Celestial Stage, ang anyong sumusuway sa langit. Tutal, nakamit ko na ang immortalidad. Maituturing itong pagsalungat sa kalooban ng langit. Binaliwala ni Alvin ang kaisipang ito sa sandaling lumitaw ito. Imposible. Wala pa akong naririnig na sino mang nahaharap sa kapighatyang langit pagkatapos makalusot sa 7 anyo ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, kung hindi ito ang dahilan, ano kaya ito? Nalito si Alvin. 2,260. Boom! 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 Naguguluhan pa rin si Alvin habang patuloy na dumadagandong ang kulog sa itaas niya. Ang maitim na ulap na nagtagpo sa ibabaw ni Alvin ay tila nakakatakot at mapang-api. Nang makita ito ni Alvin, naramdaman niyang malapit na ang katapusan. Samantala, ang bilang ng mga lilang kidlat sa mga ulap ay dumami at tila mas malaki ang laki. Kung ang mga dating kidlat ay maliliit na lilang ahas, ang mga kidlat ngayon ay parang malalaking sawa. Bukod pa riyan, ang mga kidlat ng lilang kidlat ay naging napakaliwanag. Ang kapighatyang ito sa langit ay tila hindi maliit o mahina. Bagamat hindi pa nagsisimula ang kapighatyang ito sa langit, ramdam na ramdam ni Alvin ang kalawakan ng lakas nito. Hindi na kailangang sabihin pa, mas malakas ito kaysa sa 6 na kapighatyang ito sa langit na naranasan niya noon. Sa katunayan, hindi makatarungang paghambingin ang 2 kapighatyang ito dahil ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. May isa pang posibilidad na natitira kung ang heavenly tribulation na ito ay hindi sanhi ng aking paglusot sa 7 anyo ng Saint Celestial Stage. Naisip ni Alvin sa sarili, siguro ito ang aking itim na innate spiritual root. Naalala ni Alvin na lumitaw ang heavenly tribulation noong sinusubukan niyang damhin at sipsipin ang heaven and earth spirit energy matapos magdilim ang kanyang innate spiritual root. Marahil ay hindi ito nagkataon lamang.
Sa isang tiyak na antas, ang isang itim na likas na espiritual na ugat ay maituturing na sumasalungat sa kalooban ng langit. Tutal, hindi naman ako ipinanganak na taglay ito. Pinahusay ko ang aking likas na espiritual na ugat tungo sa isang itim na ugat. Maaaring ito ang dahilan ng kapigatian sa langit. Medyo sigurado si Alvin tungkol dito. Maya-maya, inilayo ni Alvin ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, na nakalutang pa rin sa ere habang nakatingin sa maitim na ulap na patuloy na nagtitipon at ang mga kidlat na kulay lila na kasing-laki ng isang malaking sawa. Gaano ba kalakas ang kapighatyang ito sa langit? Hindi maiwasan ni Alvin na mag-alala tungkol sa nalalapit na kapighatyang ito sa langit na kailangan niyang harapin. Tutal, hindi niya alam ang lakas ng kapighatyang ito sa langit, at ang hindi alam ang pinaka-nakakatakot. Habang hinihintay ni Alvin ng may pigil na hininga, sa wakas ay natapos na ang paghahanda ng Heavenly Tribulation. Hindi naman sa nananatili si Alvin sa katahimikan dahil gusto na niyang mamatay, pero alam niyang kahit subukan niyang tumakas, susundan pa rin siya ng kapigatian sa langit. Walang paraan para makatakas dito. Maaari na lamang siyang maghintay at harapin ang kapigatian sa langit. Nang matapos ang kapigatian sa langit, tumigil sa paglaki ang maitim na ulap, ngunit ang mga kidlat na kulay lila ay kumislap ng walang tiyaga na parang sabik na silang tumama. Boom! 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 Bukod pa riyan, umalangaw-ngaw sa hangin ang kulog na may nakababahalang dalas. Sa huli, tumunog ito na kasendalas ng isang sumasabog na paputok. Pagkatapos ng halos 15 minuto, si Alvin na nakatitig sa madilim na ulap ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Paparating na. Ang kapigatian sa langit na matagal nang nagbabadya ay sa wakas ay nagpakita na ng kanyang matinding lakas. Boom! Isang nakabibinging tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin na parang isang Diyos ng kulog ang naruroon. Pumutok. Isang kidlat na kulay lila na kasinlaki ng isang bata ang tumama kay Alvin, kasabay ng tunog ng kulog. Nagsimula na ang kapigatian sa langit. Elementary Devouring Tactic. Golden Crow Wings. Natural lang, hindi na natiling walang ginagawa si Alvin. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang divine abilities. Itinaas niya ang kanyang Sun Saint Origin gamit ang Elementary Devouring Tactic patungo sa 8th form ng Saint Celestial Stage at ginamit ang Golden Crow's Wings upang maiwasan ang unang kidlat. Bagamat hindi niya iniisip na ang unang kidlat ay nagbabanta sa kanyang buhay, masaya siyang iwasan ito. Dahil naranasan na niya ang 6-9 Heavenly Tribulation, alam niyang tiyak na magpapalakas lamang ang makidlat. Dahil dito, plano niyang mag-ipon ng lakas hanggat maaari upang harapin ang huling ilang kidlat. Sa pangkalahatan, ang Saint Origin na ginagamit ng isang movement na divine ability ay mas mababa kumpara sa isang direktang atake. Swoosh! Swoosh! Nang gamitin ni Alvin ang kanyang divine ability, ang Golden Crow's Wings, naging mabilis at maliksi siya na parang ibon. Lumipad at lumihis siya paminsan-minsan sa pag-asang makaiwas sa nakakatakot na kidlat. Sa kasamaang palad, tila may pares ng mga mata ang kidlat habang patuloy siyang hinahabol kahit saan siya magpunta. Mukhang wala ng paraan para maiwasan ko ito. Pinapaliban ko lang ang hindi maiiwasan. Nang mapagtanto ni Alvin na wala ng paraan para makatakas siya rito, agad siyang tumigil sa paggalaw. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay para manipulahin at tipunin ang kanyang Sun Saint Origin at bumuo ng isang 3 talampakang haba na sword chi. Sining sa pagtatanggol ng espada. Sa sandaling nabuo ang 3 talampakang haba ng espadang chi, itinapon ito ni Alvin bago ito biglang nawala. Ang tanging naiwan na lang nito ay ang kanyang imahe pagkatapos ng lahat. Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng pagsipol ng espada nang muling lumitaw ang sword chi at bumangga sa nakakatakot na pagtama ng kidlat. Nakakagulat na ang banggaan sa pagitan ng dalawa ay hindi lumikha ng malalakas na ingay. Sa halip, tanging maingay na tunog ng pagkikiskis lamang ang narinig. Gayunpaman, walang duda na ang lakas ng tama ng kidlat ay hindi dapat baliwalain. Bagamat ito pa lamang ang unang atake, ang lakas nito ay katumbas ng buong lakas ng isang martial cultivator sa 6th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, madali pa rin para kay Alvin na harapin ang atakeng ito. Ginamit niya ang kanyang Sun Saint Origin upang bumuo ng isang sword chi at humahampas gamit ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Warding Heart, upang sirain ang atake ng kidlat. Nagawa ni Alvin na sirain ang unang kidlat, ngunit hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting tuwa.
Sa halip, mas lalong naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang lakas ng unang kidlat ay kasing lakas ng isang martial cultivator sa 6th form ng Saint Celestial Stage. Ang pangalawang atake ay malamang na kasing lakas ng atake mula sa isang cultivator sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Ito pa lamang ang unang dalawang atake. Ang mga kasunod na atake ay lalong lalakas. Kakayanin ko ba ito? Malungkot ang ekspresyon ni Alvin at makikita rin ang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Boom! 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 Patuloy na dumadagandong ang kulog sa kalangitan. Boom! Biglang may isa na namang nakakabinging kulog ang umalangaw-ngaw sa hangin, kudyat ng pagdating ng pangalawang pagtama. Ang pangalawang kidlat ay mas makapal kaysa sa una. Ang una ay kasing kapal lamang ng katawan ng isang bata, ngunit ang pangalawa ay kasing kapal ng katawan ng isang babae. Sa lakas at bilis, mas nakahihigit ito kumpara sa unang tama. Sword Defense Art. Muling itinaas ni Alvin ang kanyang kamay upang bumuo ng isang sword chi gamit ang kanyang Sun Saint Origin upang harapin ang kidlat. Gayunpaman, ang kanyang sword chi at ang kidlat ay pantay na nagtugma. Maya-maya, ang kanyang sword chi ay nawasak ng tama ng kidlat na tila walang katapusang lakas. At ang kidlat ay nagpatuloy sa pagtama nito patungo sa kanya. Tila napakalakas nito na parang kaya nitong sirain ang buong mundo. Ang lakas ng pangalawang atake ay tiyak na kasing lakas ng atake mula sa isang cultivator na nasa tuktok ng 7th form ng Saint Celestial Stage. Labis na nena si Alvin. Madali niyang naharap ang unang atake. Ang kanyang Sun Saint Origin ay kasalukuyang nasa 8th form ng Saint Celestial Stage, ngunit hindi niya ito napigilan. Bagamat hindi siya gumanti gamit ang lahat ng kanyang lakas, ang lakas ng pangalawang atake ay ikinagulat niya. Itinaas muli ni Alvin ang kanyang kamay. Ang kanyang Sun Saint Origin ay dumaloy sa kanyang 79 na Saint Veins bago ito muling sumulpot upang bumuo ng isang sword chi. Swoosh! Bagamat ginagamit ni Alvin ang parehong teknik, ang ataking ito ay mas mabilis at mas malakas. Buong lakas niyang pinakawalan ang ataking ito. Natural lamang na ibang-iba ang resulta sa pagkakataong ito. Nagawa ng sword chi na sirain ang pangalawang kidlat. Hindi nagtagal at dumating ang ikatlong atake. Kasing lakas ito ng atake mula sa isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Nagawa niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang 1000 Inscription Saint Sword. Ang pang-apat na atake ay mas malakas. Ang lakas nito ay maihahambing sa isang atake ng isang cultivator na nasa tugatog ng 8th form ng Saint Celestial Stage. Kapantay ito ng kanyang kasalukuyang lakas. Sinubukan ni Alvin na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng mabilis na paglipad sa iba't ibang lugar upang itaas ang kanyang Sun Saint Origin gamit ang Elementary Devouring Tactic. Boom! Umalangaw-ngaw sa hangin nakabibinging tunog ng kulog kasabay ng ikalimang kalabog. Ang lakas ng ataking ito ay dapat kapantay ng atake ng isang ordinaryong cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Mahihirapan akong ipagtanggol ito kahit na umatake ako ng buong lakas. Mas lalong nalungkot ang ekspresyon ni Alvin nang maramdaman niya ang napakalakas na lakas ng ikalimang kidlat. Hindi niya akalain na kaya niyang ipagtanggol ito. 2,261. Nang salaswas ng mga angkan ng mga Diablo mula sa lupain ng pagkatapon ang mababang lalawigan ng Dao Martial Saint Land, muling nagsasama-sama ang mga Diablo kasama ang kani-kanilang mga angkan bago nila angkinan ang isang teritoryo. Sa bawat teritoryo, karaniwang mayroong isang lugar kung saan pinakamataas ang populasyon ng mga Diablo. Halimbawa, ang lungsod ng mga Diablo Diyos na Saint na kabilang sa angkan ng mga Diablo Diyos ay isang lugar na ganoon. Maraming malalakas na makapangyarihang lugar at puwersa, halimbawa ang 3 palasyo at 6 na bulwagan, ang gumawa ng kanilang sariling tahanan sa lungsod. Hindi naiiba ang angkan ng baboy demonyo. Ang lugar na may pinakamataas na populasyon ng baboy demonyo ay isang napakalaking lambak. Ang 3 pinakamalakas na tribo sa angkan ng baboy demonyo ay gumawa ng sariling tahanan dito. Ang 3 pinakamalakas na tribo ay ang tribo ng itim na baboy-baboy, ang tribo ng Thunderboar, at ang tribo ng pulang baboy-baboy. Malalaki ang laki ng mga Boar Devil mula sa Black Boar tribe at napakahusay sa mga hand-to-hand na labanan. Dahil sa kanilang kakaibang konstitusyon, ang mga baboy devil mula sa tribo ng baboy kulog ay kayang tumawag ng kidlat para tulungan sila kahit na hindi sila mga Dao cultivator. Alam ng mga baboy devil mula sa tribo ng pulang baboy ang rampage technique.
Kapag sila ay nag-amok, sila ay magiging napakalakas at ang kanilang mga pag-atake ay titindi rin. Ang tatlong patriarka mula sa angkan ng baboy demonyo ang mga pinuno ng tatlong tribong ito. Swoosh! 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 Tatlong nakakarinig na tunog ang sumaire sa katahimikan sa lambak kung saan nagtitipon ang mga baboy demonyo. Tatlong figure ang makikitang lumilipad palabas mula sa bawat isa sa tatlong pinakamalakas na tribo, ang tribo ng itim na baboy demonyo, ang tribo ng thunder baboy demonyo, at ang tribo ng pulang baboy demonyo. Ang tatlong figure ay patungo sa gitna ng lambak kung saan matatagpuan ang pangunahing altar. Bukod sa angkan ng mga tao Diablo, ang iba pang mga angkan ng mga Diablo ay may sariling denominasyon. Karamihan sa kanila ay sumasamba sa kanilang mga ninuno. Ang mga angkan ng mga Diablo ay magtatayo ng isang pangunahing altar na naglalaman ng mga inukit na estatwa ng kanilang mga ninuno para sa pagsamba sa kanilang mga teritoryo. Ang pangunahing altar ng angkan ng baboy demonyo ay isang maluwang na altar para sa sakripisyo. Isang figure na may maskuladong pangangatawan at ulo ng baboy ramo ang inukit sa isang posisyong lumulukso. Ang isa sa mga kamay nito ay may hawak na trident habang ang hintuturo at gitnang daliri ng kabilang kamay ay nakaturo sa langit. Mukhang kaya nitong sakupin ang mundo gamit lamang ang trident nito. Malinaw na ito ang ninuno ng baboy demonyo na kanilang sinasamba. Swoosh! 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 Patuloy na umihip ang hangin sa ere bago lumitaw ang tatlong figure sa itaas ng pangunahing altar sa isang kisap mata. Isa sa mga figure ay may matipunong pangangatawan at maitim na katawan. Ang matipunong katawan nito ay tila nagtataglay ng matinding lakas. Mayroon itong katawan ng tao at ulo ng baboy ramo. Ang aura na inilalabas nito ay lubhang mapang-api. Ito ang pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy at isa sa tatlong patriarka ng angkan ng baboy demonyo. Ang pangalawang figure ay mayroon ding katawang tao at ulo ng baboy ramo. Gayunpaman, karaniwan lamang ang laki nito at maputi. Sa mas malapitang pagtingin, makikita ang isang lilang marka ng kidlat sa glabela nito. May hawak din itong lilang tungkod na kitang-kita. Hindi alam kung saan ito gawa. Ang baboy Diablo na ito ang pinuno ng tribo ng baboy Dagamo at isa rin sa tatlong patriarka. Mataba ang huling figure. Mataba ang ulo ng baboy ramo at malalaki ang mga tainga. Mayroon din itong maliliit at malabulilit na mga mata. Ang kulay nito ay katulad ng ibang mga baboy demonyo kumpara sa dalawa pang patriarka. Ito ang pinuno ng tribo ng pulang baboy demonyo, ang ikatlong patriarka ng angkan ng baboy demonyo. Kadalasan, ang tatlong patriarka ay nananatili sa kani-kanilang mga tribo. Bihira silang makitang magkasama. Sa kasalukuyan, tatlo sa kanila ang may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ano ang nangyari at ganoon ang kanilang ekspresyon? Napansin din ba ninyong dalawa? Tanong ng pinuno ng Blackboard tribe pagkatipon nilang tatlo. Dala ko ang kanilang mga soul pearl. Kaya, malalaman ko agad, basta't hindi ako nasa closed door cultivation, kung may mangyari sa kanila. Mukhang pareho lang din naman sa inyong dalawa, tugon ng pinuno ng Thunderboard tribe. Ang kulay lilang tungkod na hawak niya sa kanyang kamay ay patuloy na kumikislap na parang may namumuo rito. Ipinagkatiwala sa atin ng matandang patriarka ang tatlong iyon. Sinabi niya sa atin na hayaan silang lumaki ng malaya at huwag makialam sa kanilang paglaki kundi upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Hindi ko inaasahan na magiging ligtas sila sa lupain ng pagkatapon ngunit makakaranas sila ng aksidente rito. Malamig na sabi ng pinuno ng tribong pulang baboy, gusto ko talagang makita kung sino ang may katapangan na pumatay sa tatlong apo ng matandang patriarka. Itinaas niya ang kanyang kamay pagkatapos niyang magsalita. Nanginig ang hangin nang may lumabas na di nakikitang puwersa mula sa kanyang kamay, dala ang mga piraso ng pira-piraso. Sa mas malapitang pagtingin, mapapansin na ang mga ito ay mga pira-piraso ng soul pearls. Batay sa bilang ng mga pira-piraso, malinaw na ang mga ito ay mga pira-piraso ng higit sa isang soul pearl. Tulungan kita. Mahinang sabi ng pinuno ng Thunderboard tribe at inalog ang kanyang tungkod. Sa isang iglap, isang kidlat na kulay lila ang tumama sa estatwa ng ninuno ng mga baboy devil na nasa gitna ng pangunahing altar. Kumalat ang kidlat bago ito nagtagpo sa mga mata ng estatwa na nakasisilaw.
Di nagtagal, ang mga mata ng estatwa ay nagpakawala ng mga lilang liwanag patungo sa mga piraso ng soul pearls. Di nagtagal, isang imahe ng salamin ang ipinakita sa kalangitan. Sunod-sunod na eksena ang dumaan sa harap ng tatlong patriarka. Ipinakita ng mga eksenang ito ang labanan sa pagitan nina Alvin at ng tatlong dakilang mandirigmang tagapangalaga. Ang imaheng salamin na ito ay katulad ng talisman ng larawang salamin ng mga tao. Gumamit ang angkan ng baboy demonyong baboy ng isang sinaunang pormasayo na kanilang minana upang aihulma ang imaheng salamin na ito. Ang sinaunang pormasyong iyon ay nakatago sa estatwa ng kanilang ninuno. Isa siyang devil human. Sabay-sabay na nanliit ang mga mata ng tatlong patriarka nang makita nila si Alvin. Ungol ng isa sa kanila, baliw. Baliw siya. Paano nang ahas ang isang devil human na manggulo sa teritoryo natin? Sumpaman. Sumpaman. Kailangang bigyan tayo ng maayos na paliwanag ng angka ng mga devil human para sa bagay na ito. Galit na galit ang tatlong patriarka nang makita nila si Alvin. Hindi. Mukhang hindi siya kayang talunin ang tatlong apo ng matandang patriarka. Kaya ba niya silang inilayo at tinambangan ng isang grupo ng mga devil human? Kumunat ang noo ng pinuno ng tribo ng itim na baboy habang pinapanood si Alvin na tumakas mula sa tatlong mandirigmang tagapangalaga. Ganito rin ang naisip ng dalawa pang patriarka nang biglang nagbago ang sitwasyon. Napilitan ng tatlong Great Guardian Warriors na ipagtanggol ang kanilang mga sarili habang itinataas ni Alvin ang kanyang lakas sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage gamit ang kanyang assist-type divine ability. Ito. Maaari kayang nagkunwari siyang mahina noong una. Nagulat ang tatlong patriarka sa pangyayari. Hindi siya nagkukunwaring mahina. Sinusubukan niyang bumili ng oras para mapalakas ang kanyang lakas. Tingnan mo ang kanyang Saint Origin na patuloy na tumataas mula pa sa simula. Siguro ginamit niya ang kanyang assist-type divine ability at kinailangan niyang maghintay ng oras para mapalakas ang lakas ng kanyang Saint Origin. Bukod dito, tila ang kanyang Saint Origin ay hindi mas mahina kaysa sa ating Saint Origin sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Hindi nagtagal bago naunawaan ng tatlong patriarka ang mga bagay-bagay. Lahat sila ay namangha sa kanilang natuklasan. Mayroon bang ganitong uri ng tulong na divine ability sa mundong ito? Hindi ang divine ability ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay kailan lumitaw ang ganitong kalakas na kapangyarihan sa Human Devil Clan. Bagamat kinailangan niyang umasa sa kanyang assist-type divine ability, hindi may kikailan na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang ordinaryong powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, hindi niya dapat mapatay silang tatlo. Tutal, napakalakas ng pinagsamang depensa ng tatlong iyon kaya walang sino man sa atin ang makakalusot sa kanilang depensa sa maikling panahon. Tama. Dapat tumagal ang depensa nila hanggang sa mawala ang assist-type divine ability ng taong ito. Nalito ang tatlong patriarka. Patuloy na nagbago ang sitwasyon, at sa wakas ay naunawaan ng tatlong patriarka kung paano pinatay ng devil human na ito ang tatlo sa mga apo ng matandang patriarka. Devil. Devil Seal Tablet. Ang sandata ng Super Saint, ang Devil Seal Tablet. Paano magkakaroon ng Devil Seal Tablet ang isang batang human devil? Kahit na taga-Wandering Saint pala siya at tao, isa pa rin siyang Devil Cultivator. Hindi parehong magamit ng mga devils at devil cultivator ang Devil Seal Tablet. Marahil, mali tayo sa una nating hula. Maaaring hindi naman talaga siya isang human devil. Malamang na isa siyang tao mula sa Saint Province Realm. Tao. Tama. Tao nga siguro siya. Nang makita ng tatlong patriarka kung paano napatay ang tatlong mandirigmang tagapangalaga gamit ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. 2,262. Kilalang kilala ng tatlong patriarka ng angka ng Boar Devil ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Marahil, karamihan sa mga makapangyarihang tao mula sa Devil Clans ay nag-iisip na ang Devil Seal Tablet ay isang 10,000 inscription saint weapon na inukit ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master mga 10,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, alam ng mga Patriarch na alam ng Devil Seal Tablet na hindi ito inukit ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master.
Sa huling bahagi ng panahon ng Tao Diablo, ang Devil Seal Tablet ay lumitaw ng napakalakas at pumatay ng maraming powerhouse mula sa Devil Clans at Devil Cultivators. Ang mga mahihinang powerhouse mula sa Devil Clans at mahihinang Devil Cultivators ay agad na nawasak ng Devil Seal Tablet habang ang mga may mas malakas na cultivation base ay napigilan at naselyuhan ng Devil Seal Tablet. Hindi marami ang nakakaalam tungkol sa sikretong ito sa Devil Clans. Gayunpaman, ang sikretong ito ay naipasa sa loob ng maraming henerasyon sa angkan ng Baboy Devil patungo sa mga patriarka ng angkan. Ang taong Celestial Grade Saint Inscription Master na iyon ay isa lamang mahinang powerhouse na hindi pa nakakaabot sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Sino ba siya sa akala niya para mag-ukit ng Super Saint Weapon na kayang pumatay kahit ng mga Eminent Devils? Sa tuwing naririnig ng tatlong patriarka ang mga miyembro ng kanilang angkan na nagpapahayag ng ganitong opinyon tungkol sa Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, na inukit ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master, nanunuya sila sa loob-loob nila. Dahil ang bagay na ito ay malapit na nauugnay sa mga sekreto ng angkan ng Baboy Devil, hindi na nila ito inabala pang itama. Sa katunayan, kahit na mabunyag ang sekretong ito, wala itong malaking epekto sa angkan ng Baboy Devil. Gayunpaman, ang isang sikreto ay isang sikreto pa rin. Ito ay naipasa mula sa kanilang mga ninuno, paano nila basta-basta maibubunyag ang bagay na ito. Sa isang paraan, ang Devil Seal Tablet ay maituturing na unang Super Saint Weapon. Kung tungkol naman sa iba pang 10,000 Inscription Saint Weapons na lumitaw kalaunan, malamang na ang mga ito ay inukit ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Ang tatlong patriarch mula sa Boar Devil Clan ay dumating sa parehong conclusion. Alam din nila na ang iba pang 9 na Super Saint Weapons ay ginawa ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Sa iba pang 9 na Super Saint Weapons, ang Super Saint Sword, ang Nine Cloud Sword, ay pagmamay-ari ng henyo, ang Sword Saint na si Bert Ing, mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas. Ang dahilan kung bakit kayang yukit ng Celestial Grade Saint Inscription Master ang iba pang 8 Super Saint Weapons ay dahil sa pagkakaroon ng Nine Cloud Sword. Makakatulong ang Devil Seal Tablet sa mga tao na matutunan ang mga pamana ng Devil Clans at maging isang Devil Cultivator. Gayunpaman, hindi ito kayang gamitin ng mga Devils at Devil Cultivator. Alam ito ng tatlong patriarch mula sa Boar Devil Clan tungkol sa Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Natural lang, hindi kailanman maniniwala ang tatlong patriarka ng angkan ng Baboy Devil na ang binata na nakasuot ng lila na nakita nila sa salamin ay gagamit ng Devil Seal Tablet upang maging isang Devil Cultivator. Napakaliit ng posibilidad na gamitin niya ito laban sa tatlong Great Guardian Warriors mula sa angkan ng Baboy Devil. Ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, ay ilang beses nang lumitaw sa Saint Province Realm. Malinaw na ang binata na nakasuot ng lila sa imahe ng salamin sa harap nila ay tao. Swoosh! Swoosh! Isang bugzo ng hangin ang nagsimulang tangayan ang imahe ng salamin nang mapatay ang tatlong mandirigmang tagapangalaga ng angkan ng Baboy Devil. Hindi ba't sinabi nila na dahil ang Saint Province Realm ng Dao Martial Saint Land ay nahahati sa dalawa, walang mga powerhouse sa Saint Celestial Stage sa Lower Province? Sino ang taong ito? Isa siyang anomalya. Malinaw na nasa Saint Celestial Stage siya, at mayroon pa siyang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Bulalas ng pinuno ng Black Boar Clan na may hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi lang siya ang nag-iisang anomalya sa Lower Province. Tila nang dumating ang mga pangunahing tauhan mula sa Human Devil Clan, sinubukan nilang pabagsakin ang Asher Cloud Mansion, isang mala-third-rate na puwersa sa Dao Martial Saint Land. May bali-balitang maraming devils ang napatay at nasugatan ng 2 pambihirang Devil Cultivator sa Saint Celestial Stage. Sabi ng pinuno ng Thunderboar Clan. Bukod sa 2 powerhouse sa Asher Cloud Mansion, wala bang chismis na kumakalat kamakailan tungkol sa isang baliw na Devil Cultivator na isang swordsman sa hilaga ng Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Sinasabing maraming devil sa 8th form ng Saint Celestial Stage ang napatay niya. Sabi ng pinuno ng Red Boar Clan, ang baliw na Devil Swordsman ay tila nagtataglay ng isa sa mga sikat na Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking sa Saint Province Realm, ang Traceless Sword. Narinig ko rin ang tungkol sa baliw na Diablo na Escrimador na iyon.
Sinasabing kapag siya ay matino, tinutukoy niya ang kanyang sarili bilang lizardo. Kapag siya ay nababaliw, nananatili siyang tahimik habang pumapatay gamit ang kanyang espada. Sabi ng pinuno ng Thunderbolt Clan. Ang baliw na Devil Swordsman, si Lizardo, ay mas malakas kaysa sa dalawang Devil Cultivator sa Saint Celestial Stage mula sa Azure Cloud Mansion. Sa palagay ko, ang lakas ni Lizardo ay halos nasa 9th form na ng Saint Celestial Stage. Seryosong sabi ng pinuno ng Blackboard Clan. Tumango ang mga pinuno mula sa Redboard Clan at sa Thunderbolt Tribe bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, ang pinakanakababahala ngayon ay ang binata na nakasuot ng lila na nakita natin sa imahe ng salamin kanina. Maaaring hindi siya kasing lakas ng baliw na Devil Swordsman na si Lizardo, ngunit taglay niya ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Sinabi ng pinuno ng Thunderbolt Clan ng may madilim na ekspresyon, ang Devil Seal Tablet ay ginawa para supulan kaming mga Diablo. Kahit na tatlo pa kaming magsama-samang harapin siya, baka hindi pa namin siya kayang tapatan, lalo na ang tatlong apo ng matandang patriarka. Tama ka. Bumantong hininga ang pinuno ng Redboard Clan. Dapat talaga tayong pumunta roon para kunin ang kanilang mga bangkay. Gayunpaman, hindi tayo maaaring pumunta roon ng walang pag-asa kung ang binata na nakasuot ng lila na may hawak na Devil Seal Tablet ay maaaring naroon pa. Bagamat hindi nagsalita ang pinuno ng angkan ng Blackboard, mahahalata sa kanyang malungkot na ekspresyon na natatakot din siya sa binata na nakasuot ng lila na nagmamay-ari ng Devil Seal Tablet. Gayunpaman, hindi alam ng mga patriarch mula sa angkan ng Boar Devil na ang kasalukuyang Devil Seal Tablet ay may kulang na sulok at hindi kumpleto. Hindi tiyak kung ang Devil Seal Tablet na walang sulok ay kayang pumatay ng mga devil sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Kahit alam nila ang tungkol sa nawawalang sulok, tiyak na hindi pa rin sila handang sumugal. Tutal, noong buo pa ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, nakapatay na ito ng maraming eminent devils at devil cultivators noong panahon ng Human Devil. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na ang tatlong patriarka ng angkan ng baboy demonyo ay naalerto na sa kanyang pag-iral. Bukod pa rito, alam nilang siya ay tao. Kung ang tatlong patriarka mula sa angkan ng baboy devil ay magdesisyong habulin si Alvin, hindi siya sigurado kung kaya niyang patayin ang lahat ng tatlong patriarka na nasa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage gamit ang hindi kumpletong Devil Seal Tablet. Ayos lang sana kung kaya ng Devil Seal Tablet na patayin ang mga patriarka, ngunit kung hindi nito kaya, siya ang mamamatay. Nagtipon ang tatlong patriarka mula sa angkan ng baboy demonyo malapit sa estatwa ng kanilang ninuno nang matuklasan nilang napatay na ang tatlong mandirigmang tagapangalaga. Napuno sila ng takot at kawalan ng pag-asa nang makita nilang pinapatay ni Alvin ang tatlong mandirigmang tagapangalaga gamit ang Devil Seal Tablet. Naiwas lang ni Alvin ang pang-apat na kidlat mula sa Heavenly Tribulation nang tumama ang pang-5 kidlat. Boom! Boom! Isang malakas na kulog ang umalangaw-ngaw sa ere kasabay ng ika-5 kidlat na tumama kay Alvin ng may hindi maiiwasang lakas. Ang lakas ng ika-5 kidlat ay maihahambing sa buong lakas ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Dahil dito, hindi nang ahas si Alvin na bawasan ang kanyang pagbabantay. Naging mas maingat pa siya kaysa noong nakikipag-ugnayan siya sa tatlong Great Guardian Warriors ng Boar Devil Clan. Pap! 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 Di nagtagal, nagsimulang umumbok ang mga kalamnan ni Alvin bago ito natakpan ng isang patong ng mga kaliskis ng dragon. Ang kanyang damit ay napunit, na nagpapakita ng kanyang katawan na naging isang humanoid na katawan ng dragon. Sa wakas ay naging isang 9-clawed dragon warrior si Alvin. Matapos ang kanyang pagbabagong anyo, tumaas ang kanyang pisikal na lakas. Natural lamang na hindi naman ganoon kalakas ang pagtaas ng kanyang lakas. Hindi siya nag-transform bilang 9-clawed dragon warrior kanina dahil hindi niya inakala na madali niyang malalampasan ang depensa ng tatlong Great Guardian Warrior sa maikling panahon. Higit sa lahat, alam niyang maaasahan niya ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Bakit siya magta-transform bilang 9-clawed dragon warrior kung mayroon siyang Devil Seal Tablet? Walang saysay isipin kung gaano kalakas ang susunod na kidlat. Unahin na natin ang ika-5 kidlat. Matapos ang kanyang pagbabago bilang isang 9-clawed dragon warrior, huminga ng malalim si Alvin at nagsimulang itoon ang kanyang isip.
Bigla na lang, isang pares ng nagliliyab na pakpak ang sumibol mula sa kanyang likuran. Swoosh! Swoosh! Umalangaw-ngaw sa ere ang malalakas na tunog ng pagsabog, napilitan si Alvin na umatras ng ilang hakbang. Mabilis niyang inilabas ang kanyang Thousand Inscription Saint Sword at ginamit ang Divine Ability, ang Otherworldly Celestial, at ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Warding Heart. Swoosh! Swoosh! Isa-isa, ang mga sword keys ay pumutok ng diretso. Bukod sa Sun Saint origin ni Alvin, ang kapangyarihan ng Divine Ability at ang Sovereign Heart Sword Technique, ang sword keys ay nagkaroon din ng kaunting kapangyarihan mula sa kanyang pagbabagong anyo bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalakas na atake ni Alvin. Lipulin! Sabi ni Alvin habang nanlamig ang kanyang mga mata. Di nagtagal, lahat ng mga clone ng Thousand Inscription Saint Sword ay nawasak. Tanging ang tunay na Thousand Inscription Saint Sword na lang ang natira. 2,263. Lipulin! Sigaw ni Alvin. Ang kanyang boses ay dumadagindong, niyanig ang lupa. Pagkasabi niya, ang Thousand Inscription Saint Sword ay lumipad sa bilis ng liwanag sa kalangitan sa gabi. Bumanga ito sa ikalimang kidlat. Ang kapangyarihan ng kidlat ay naubos na ng mga clone ng Thousand Inscription Saint Sword. Bago pa man muling ma-recharge ng kidlat ang kapangyarihan nito, mabilis na ginamit ni Alvin ang Thousand Inscription Saint Sword upang ipagtanggol ito. Bigla. Hiss! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng banggaan ng Thousand Inscription Saint Sword at ng ikalimang kidlat mula sa Heavenly Tribulation. Mga pakpak ng gininto ang uwak. Hindi na natiling walang ginagawa si Alvin nang magbanggaan ang dalawang puwersa. Mabilis siyang lumipad patungo sa lightning bolt. Swoosh! 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 Isang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin nang kumilos si Alvin upang pigilan ang mga ulap sa muling pagkarga ng enerhiya ng ikalimang kidlat mula sa Heavenly Tribulation. Lumala ang labanan sa pagitan nina Alvin at ng kidlat habang inihagis niya ang kanyang pinakamalakas na atake gamit ang Thousand Inscription Saint Sword. Swoosh! 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 Isang maingay at nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin bago ito sinundan ng isang nakasisindak na pagsabog na siyang nagpahina sa nakabibinging kulog na dumadagindong sa kalangitan. Isang ulap na parang kabute ang lumitaw sa kalangitan bago ang isang nakakatakot na alon na kumalat sa lahat ng direksyon. Swoosh! 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 Kasabay nito, isang sunod-sunod na bagyo ang lumitaw at nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Ang mga puno at bulaklak ay nabunat sa lambak. Ang buong lambak ay mukhang magulo na parang kakasamsam lang ng lupain. Humihip ng malakas ang hangin ng ilang sandali bago ito unti-unting humupa. Nang makita ito ni Alvin, nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, matagumpay niyang naiwas ang ikalimang kidlat mula sa Heavenly Tribulation. Swoosh! 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 Gayunpaman, sa sandaling nakahinga ng maluwag si Alvin, muling dumagundong ang kulog sa kalangitan. Tila ipinapaalala nito sa kanya na hindi pa ito ang katapusan ng kapigatian sa langit at ang ika-6 na kidlat ay malapit ng tumama. Nagulat si Alvin at bumalik sa kanyang katinoan. Ang kanyang nakahinga ng maluwag kanina ay napalitan na ngayon ng isang ekspresyon ng malalim na konsentrasyon na parang kaharap niya ang kanyang mortal na kaaway. Ang ikalimang kidlat mula sa Heavenly Tribulation ay napakalakas na. Walang duda na ang ika-6 na kidlat ay mas malakas pa. Paano ako magtatanggol laban dito? Bumangon ang pagkabalisa sa puso ni Alvin habang tinitingnan niya ang mga kidlat sa mga ulap. Habang kinakain ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso, bigla siyang may napansin. Pinagmamasdan niya ang mga ulap at ang kumikislap na kidlat nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata at lumitaw ang isang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Tila nagsisimula ng maglaho ang mga ulap ng si Alvin ay nag-aalala tungkol sa susunod na gagawin at nawawala ng pag-asa. Bukod dito, ang tunog mula sa kulog ay unti-unting humina ng humina rin. Ay! Ito! Sandali, natigilan si Alvin sa pangyayaring naganap sa kanyang harapan. Masyado itong biglaan. Ang kapighatsang langit na kanyang kinaharap ngayon ay mayroon lamang 5 kidlat. Natagalan bago siya nakabawi. Muli siyang bumantong hininga ng maluwag kahit na may bahid ng pagkabalisa sa kanyang mukha.
Naisip niya, isa lamang itong maling alarma. Hindi ko talaga inaasahan na ang kapighatsang langit ay mayroon lamang 5 kidlat. Mabuti na lang at walang pang-anim na kidlat. Kung hindi, tiyak na papatayin ako ng pang-anim na kidlat. Sa sandaling ito, nakaramdam si Alvin ng labis na swerte. Kung may 6 na kidlat mula sa Heavenly Tribulation, mamamatay na sana siya. 5 lang ang kidlat pero halos hindi na siya nakaligtas. Kung ang kapighatsang ito sa langit ay sanhi ng pag-itim ng aking likas na espiritual na ugat, hindi ba't ibig sabihin nito ngayong nag-itim na ang aking likas na espiritual na ugat, ang panganib na haharapin ko ay mas nakakatakot. Nang maisip ito ni Alvin, lumubog ang kanyang kalooban. Ang isang ordinaryong tao na hindi pa nakakarating sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage ay hindi makakaligtas sa Heavenly Tribulation na iyon ang hindi malubhang na sugatan. Noong una, plano kong pagandahin ang innate spiritual root ni Kelly sa itim pagkatapos kong matagumpay na gawing itim ang aking innate spiritual root. Mukhang kailangan ko munang itigil ang planong iyon sa ngayon. Kung hindi, maaaring ilagay nito sa panganib si Kelly. Napagtanto ni Alvin na kahit gusto niyang tulungan si Kelly na pagandahin ang kanyang innate spiritual root, kailangan niyang maghintay hanggang sa maging sapat ang lakas nito para malampasan ang Heavenly Tribulation. Di nagtagal, napunta sa isip ni Alvin ang kanyang anak na babae. Mayroon ding itim na likas na espiritual na ugat si Vilma, ngunit hindi siya nakaakit ng anumang kapigatian sa langit noong siya ay nagkultiba. Malamang na ito ay dahil ipinanganak siya na may itim na likas na espiritual na ugat. Kung hihigupin ko ang Heaven and Earth Spirit Energy gamit ang aking itim na innate spiritual root ngayon, sa palagay ko ay hindi na ako muling makakaakit ng Heavenly Tribulation, tama ba? Ngumiti si Alvin sa sarili niyang kalokohan bago niya sinubukang higupin ang Heaven and Earth Spirit Energy. Bigla, ang nakapalibot na Heaven and Earth Spirit Energy ay nagsimulang mabilis na sumugod sa katawan ni Alvin. Nang gamitin ni Alvin ang kanyang skill, ang 9 Dragons War Sovereign Technique, hinailan niya ang Heaven and Earth Spirit Energy papunta sa kanyang katawan habang ito ay lumilikha ng isang siklo sa kanyang katawan bago nag-transform bilang Sun Saint Origin. Ang bilis naman! Biglang nanlaki ang mga mata ni Alvin. Kitang-kita sa kanila ang pananibik at tuwa. Ang kasalukuyang bilis ng aking cultivation ay 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Mas mabilis pa ito kaysa noong tinulungan ako ng mas mabagal na daloy ng oras sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Namangha si Alvin sa bilis ng kanyang cultivation. Ngayong taglay na niya ang itim na innate spiritual root, ang kanyang cultivation speed sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay mas mabilis pa kaysa noong siya ay nag-cultivate sa upper province sa tulong ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito ay mas mataas na ang antas ng kanyang kasalukuyang bilis ng paglilinang kaysa dati. Noong nasa upper province ako, inabot ako ng 3 taon sa labas ng mundo para makarating sa 6th form ng Saint Celestial Stage noong nasa pseudo-realm ako na iniwan ng 3 eminent devils. Nakatanggap pa nga ako ng tulong mula sa 7 Treasures Exquisite Pagoda noon. Dahil sa likas kong talento ngayon, kahit na nasa lower province ako, hindi ako natatakot na sabihin na aabutin ako ng halos 2 taon para mapalago ang aking cultivation base. Kailangang malaman ng isa na ang kapaligiran ng paglilinang sa ibabang lalawigan ng Dao Marshall Saint Land ay mas mababa kaysa sa kapaligiran ng paglilinang sa itaas na lalawigan ng Dao Marshall Saint Land. Sa kasalukuyan, ang tanging bagay na kailangan ni Alvin para matulungan siya sa kanyang paglilinang ay ang kanyang itim na likas na espiritual na ugat, ngunit tiwala siyang kakailanganin lamang niya ng 2 taon sa ibabang lalawigan upang makamit ang pag-unlad na nagawa niya noong siya ay nasa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda sa itaas na lalawigan na tumagal sa kanya ng 30 taon sa loob ng pagoda at 3 taon sa labas ng mundo. Sa madaling salita, kahit na nagkukultibar si Alvin sa lower province, maaaring mas mabilis pa ang kanyang bilis kapag nasa upper province siya at mayroon ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Hindi nakakapagtaka na nakaakit ito ng Heavenly Tribulation. Ang itim na innate spiritual root ay talagang sumasalungat sa kalikasan ng cultivation. Napabuntong hininga si Alvin nang maisip niya ito.
Sa kasalukuyan kong likas na talento, kung mag-cultivate ako sa Human Devil Saint City, hindi magiging problema para sa akin na makarating sa 8th form ng Saint Celestial Stage sa loob ng isang taon. Bukod dito, maaaring hindi rin maging problema para sa akin na makarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa loob ng 3 taon. Tiwala na si Alvin ngayon na mayroon na siyang itim na innate spiritual root, ang pinakamataas na grado ng innate spiritual roots. Kung nasa fire worship sect pa rin ako sa Upper Province, kasama ang superior nitong cultivation environment, sigurado akong makakarating ako sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa loob ng isang taon. Nang maisip ito ni Alvin, nagulo ang kanyang puso. Kaka-rating lang niya sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage, pero ngayon, malamang na makakarating din siya sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage sa loob lamang ng 3 taon. Dahil sa likas na talento ni Vilma, ang kanyang bilis ng paglilinang ay magiging mas mabilis kaysa sa iba ng 1,000 beses. Sa hinaharap, ang kanyang bilis ng paglilinang ay hindi mahahadlangan kahit na makatagpo siya ng mga hadlang sa kanyang paglilinang. Ang kanyang bilis ay walang kapantay kumpara sa ibang mga tagapaglinang. Sinimulan ni Alvin na sabik na abangan ang pag-unlad ng kanyang anak na babae sa paglilinang dahil ang kanyang anak na babae ay isang henyo sa mga henyong nagtataglay ng isang itim na likas na espiritual na ugat. Panahon na para bumalik ako. Kapag nakabalik na ako, pupunta ako sa Wandering Saint Palace ng 3 palasyo at 6 na bulwagan sa angkan ng mga Devil Human. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alvin at nilisan ang lugar ng paglilinang ng 3 mandirigmang tagapangalaga at ang teritoryo ng angkan ng Baboy Devil. Sa kasalukuyan, wala siyang ideya na ang kanyang taong pagkakakilanlan ay nabunyag na sa 3 patriarka ng Boar Devil Clan. Hindi magtatagal at malalaman ng Boar Devil Clan o ng iba pang Devil Clan ang pagkakaroon ng isang taong nagtataglay ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, sa lower province ng Dao Martial Saint Land at napatay ang 3 dakilang Guardian Warriors ng Boar Devil Clan. 2,264. Nilisan ni Alvin ang teritoryo ng angkan ng Baboy Devil at bumalik sa lungsod ng mga banal na Devil Human na pag-aari ng angkan ng mga Devil Human. Samantala, sa isang tigang na bundok, hilagang kanluran ng ibabang lalawigan ng Dao Martial Saint Land. Boom! Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng paglabas ng isang makapangyarihang puwersa. Parang nayanig ang mga bundok at lupa. Lumipad pa itaas ang alikabok at buhangin, na tumatakip sa paningin ng isang tao. Sa kalangitan, makikita ang 4 na figure na naglalaban. Sa 4 na figure, 3 sa kanila ay may napakaliit na pangangatawan. Tila sila ay mga batang nasa edad na 8 o 9. Ang 3 figure ay tunay ngang pag-aari ng 3 bata. May 2 batang babae at 1 batang lalaki. Magaganda ang mga batang babae at parang mga manika. Ang mga ito ay kaibig-ibig. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puting damit at ang isa naman ay nakasuot ng ginintoang damit. Sa kabilang banda, ang kaibig-ibig na batang lalaki ay mukhang malungkot. Nakasuot siya ng itim na tila bumagay sa kanyang aura. Sa sandaling ito, 3 sa kanila ang nakikipaglaban sa isang halimaw. Matangkad at matipuno ang halimaw. Para siyang burol kumpara sa mga batang parang mga langgam. Ang katawan ng halimaw ay katawan ng tao, ngunit ang ulo nito ay ulo ng toro. Ang halimaw ay walang iba kundi isang Diablo Kapong mula sa angkan ng Diablo Kapong. Ang babaeng nakaputi ay gumalaw ng may kagandahang loob na parang isang diwata. Sinabi niya sa babaeng nakaputi at sa lalaking nakaitim sa pamamagitan ng voice transmission, mahirap para sa atin na patayin siya kung hindi tayo babalik sa ating tunay na anyo. Mahina at kaaya-aya ang kanyang boses. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na ang mga bata ay hindi mga tao. Sige lang, subukan nyo muna. Kung hindi pa rin natin siya mapatay, babalik tayo sa tunay nating anyo para harapin siya. Sagot ng babaeng nakasuot ng ginto sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi tulad ng maamong babaeng nakasuot ng puting damit na mukhang diwata, ang babaeng nakasuot ng ginto ay magiting, masigla, at mapaglaro. Natural lang na hindi nagsalita ang batang lalaking nakaitim at matamlay. Gayunpaman, lalong nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa jablo ng baka. Ikaw na maliit na bata, kakainin kita ng buhay ngayon.
Ngumisi ang baka Diablo nang may masamang hangarin sa tatlong bata habang nakatitig sa kanila ng may gutom. Ang kanyang mga kalaban ngayon ay tatlong bata, at inakala niya madali silang mabibiktima. Para silang mga pato na nakaupo para sa kanya. Ngumisi ang babaeng nakasuot ng gininto ang damit bago niya sinabi ng may paghamak, kaya mo ba talagang gawin yan? Sige. Dahil sabik kang makita kung ano ang kaya kong gawin, ipapakita ko sa iyo. Nagalit ang Ox Devil sa pang-aasar ng dalagang nakasuot ng gininto ang damit. Umungol siya bago nagsimulang tumaas ang kanyang Saint Origin sa kanyang katawan at ang Devil Chi ay biglang lumabas mula sa kanyang katawan, handa nang sumalakay. Nang makita ng batang babaeng nakadamit ginto na siyang pumukaw sa Diablo kapong baka na nailabas na nito ang lahat ng kanyang lakas, agad itong naging seryoso. Ang batang babaeng nakaputi ay may seryosong ekspresyon din sa kanyang mukha. Ang batang lalaking nakaitim lang ang tila hindi apektado. Gaya ng dati, nanatiling walang emosyon ang mukha nito. Boom! Boom! Isang pagsabog ang umalangaw sa ere ng Yijin ng Diablo kapong baka ang kanyang katawan at naghandang sumugod sa mga bata. Whoosh! Gayunpaman, bigla na lamang may umihip na malakas na hangin sa kanilang paligid. Hindi nagtagal at isang nakakapangilabot na aura ang bumalot sa kanila. Hindi lamang lubhang nagbago ang ekspresyon ng mga bata, kundi maging ang Diablo kapong baka ay nagulat at agad na nag-ingat. Kahit tila walang anumang balak pumatay ang nakakakilabot na aura, nagdulot pa rin ito ng kilabot sa kanilang mga gulugod. Sandaling nagkasundo ang tatlong bata at ang Ox Devil na pansamantalang itigil ang kanilang laban at tiningnan nila ang pinagmumula ng hangin. May nakita silang isang taong nakatayo sa di kalayuan, may hawak na simpleng talim na tatlong talampakan ang haba. Isa itong binata na nakasuot ng damit na may bahid ng dugo. Mayroon siyang determinado at seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang likod na magulo ang ayos. Ang talagang kapansin-pansin ay ang kanyang mga matang namumula at ang kanyang uhaw sa dugong anyo. Isang tingin pa lang ay nakakapangilabot na. Ang kanyang damit ay basang-basa ng dugo, bulong ng batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit sa sarili pagkatapos niyang lumunok. Parang nag-aalala ang kanyang boses. Tinanong niya ang kanyang mga kasama, ano sa palagay ninyo? Gayunpaman, hindi tumugon ang dalawang kasama ng batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit. Nag-aalangan siyang tumawag, munting puti. Normal lang sa batang lalaking nakasuot ng itim na damit ang hindi niya pinansin, ngunit kakaiba na hindi rin siya pinansin ng batang babaeng nakasuot ng puti. Lumingon siya upang tingnan ang kanyang mga kasama nang may pagtataka nang wala siyang natanggap na tugon mula sa batang babaeng nakasuot ng puti. Nang lumingon ang batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit upang tingnan ang batang babaeng nakasuot ng puting damit, natuklasan niyang ang batang babaeng nakasuot ng puting damit ay blangkong nakatitig sa binata na may bahid ng dugong damit. Mabilis siyang lumingon upang tingnan ang batang lalaking nakasuot ng itim na damit at natuklasan na nakatitig din ito ng blangko sa binata na may bahid ng dugong damit. Bukod dito, makikita ang bahid ng pagdududa, pagkagulat, at kawalan ng paniniwala sa mga mata ng dalawa niyang kasama. Anong problema? Nalito ang batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit. Huwag niyo pong sabihin na pareho niyong kilala ang lalaking ito. Lizardo. Sabay na sigaw ng dalawang boses pagkasabi pa lang ng batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit. Ang batang babaeng nakaputi at batang lalaking nakaitim ang sumigaw. Nang marinig ng batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit ang mga salita ng kanyang mga kasama, kumunot ang noo niya habang bumubulong sa sarili dahil sa pagkalito. Lizardo. Parang pamilyar ang pangalang ito. Parang narinig ko na ito kung saan. Lizardo. Nang marinig ang pangalang Lizardo, ang binata na nakadamit ng dugo ay tumingin sa batang babae na nakaputi at batang lalaki na nakaitim, at ang uhaw sa dugo sa kanyang mga mata ay bahagyang lumabo. Ako si Lizardo. Bulong ng binata na nakasuot ng damit na may bahid ng dugo, tama. Sa tingin ko, ako si Lizardo. Naguguluhan at nalilitong tiningnan ng batang babaeng nakaputi ang binata na nakasuot ng damit na may bahid ng dugo. Sabi niya, siya si Lizardo. Kaibigan siya ni Brother Alvin sa Paladin Academy sa Crimson Sky Kingdom. Pero ano ang nangyari sa kanya?
Bagamat nag-mature na ang binata sa harap niya simula nang huli niya itong makita, hindi gaanong nagbago ang hitsura nito. Dahil dito, hindi nagtagal at nakilala niya ito. Parang nasa estado siya ng pagdedeliryo. Seryosong sabi ng batang lalaking nakaitim. Ang batang babaeng nakaputi at ang batang lalaking nakaitim, sina Little White at Little Black, ang dalawang sawa na kasama ni Alvin noong nag-aaral ito sa Paladin Academy ng Crimson Sky Kingdom. Palagi silang nagtatago sa mga mangas ni Alvin kaya alam nila kung sino ang mga kaibigan ni Alvin. Si Lizardo ay isa sa mga naging kaibigan ni Alvin sa Paladin Academy. Nag-iwan ng marka si Lizardo kina Little White at Little Black kaya madali nila itong nakilala. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabawi na sa katinoan ang batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit nang marinig niya ang mga salita ni na Little White at Little Black. Lizardo. Kaibigan ni Brother Alvin. Tiningnan niya ang binata na nakasuot ng damit na may bahid ng dugo at pamulong sa sarili, kaibigan ba talaga siya ni Brother Alvin? Bakit siya nandito? Bukod pa rito, tila mas malakas siya kaysa sa atin. Bahagyang nagulat ang makikita sa mukha niya nang matapos niya ang kanyang sasabihin. Ang batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit ay ang Jade Eyes Heavenly Mouse, si Little Gold, na sumama kay Alvin ng ilang panahon noon. Siya, si Little Black, at si Little White ay dinala sa Upper Province ni Nympha kasama ang iba pa mula sa Seven Absolute Sect. Gayunpaman, tatlo sa kanila ay ipinadala pabalik sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land kalaunan ni Heimdall, ang tagapagmana ng Dark Shadow Progeny, ang Fourth Absolutes ng Seven Absolute Sect, sa ilalim ng utos ng matandang propeta. Samantala, narinig ng Diablo Kapong Baka na nakatayo malapit ang mga salita ng mga bata. Kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Lizardo ng may takot. Ay ikaw. Ikaw ang baliw na Diablo na Escrimador, Lizardo. Sinulyapan ng Diablo Kapong Baka ang simpleng tatlong talampakang haba ng talim na nasa kamay ni Lizardo nang matapos siyang magsalita nang muling magbago ang kanyang ekspresyon. Putok. Nalito sina munting ginto, munting puti, at munting itim sa reaksyon ng Diablo Kapong Baka kay Lizardo ng isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa hangin. Mabilis na lumabas ang Saint Origin ng Ox Devil at ang kanyang Devil Chi mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang sumunod na ginawa ay lubos na ikinagulat at ikinalito nina Little Gold, Little White, at Little Black. Nako! Isang bagzo ng hangin ang humample sa hangin habang ginagamit ng Baka Diablo ang lahat ng kanyang lakas upang tumakbo palayo na may takot sa mukha. Ang kanyang reaksyon ay mas matindi pa kaysa sa kung paano magre-react ang isang daga sa isang pusa. Nang magsimulang tumakas ang Diablo Kapong Baka, muling nagliyab ang pagkauhaw sa dugo sa mga mata ni Lizardo. Hu! Isang bagzo ng hangin ang lumitaw nang mawala si Lizardo sa kanyang kinatatayuan. Sa isang kisap mata lamang, nakita nina Little Gold, Little White, at Little Black si Lizardo na lumitaw sa harap ng Ox Devil, na humaharang sa kanyang dadaanan. Napakabilis nito na para bang nag-teleport siya. Napakalakas. Natural lang, alam nilang hindi iyon teleportasyon. Mabilis lang talaga ang bilis ni Lizardo para mahuli nila. Batay dito, alam nilang mas malakas si Lizardo kaysa sa kanila. Ano ang naranasan ni Lizardo? Paano siya naging ganito kalakas? Sa puntong ito, kahit si Little Black ay hindi na nakapagpigil sa kanyang malungkot na ekspresyon. Labis siyang nagulat. Shoo! Isang maikling sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nasaksihan nina Little Gold, Little White, at Little Black ang paghiwa sa Diablo ng Baka sa dalawa ni Lizardo sa isang suntok lamang. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata lang. Napanganga silang tatlo nang makita ito. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, nawala muli si Lizardo sa kanyang kinatatayuan. Nang muling lumitaw siya, nakatayo siya sa harap nina Little Gold, Little White, at Little Black, nakatitig sa kanila. Makikita pa rin sa kanyang mga mata ang intensyong pumatay. 2,265. Kasalukuyan, isang hangering pumatay ang lumitaw sa mga mata ni Lizardo habang nakatitig siya kina Little Gold, Little White, at Little Black. Ang Saint Origin na may halong Devil Chi ay sumulpot sa kalangitan, na naging katulad ng aura ng isang napakalaking espada. Ang kanyang aura ay matalas at malamig, na bumabalot sa kanyang katawan.
Bumalik sa dati ang katinoan nina Little Gold, Little White, at Little Black at ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago. Sa sandaling ito, alam nilang malapit na silang mamatay. Nang maramdaman ni Little Gold ang balak pumatay mula kay Lizardo, alam niyang napakalayo na lang nito sa papatayin sila. Dali-dali niyang sinabi, "Hoy, Lizardo! Hindi ba't kaibigan ka ni Brother Alvin? Hindi mo kami mapapatay." Para bang natatakot siyang papatayin talaga sila ni Lizardo kung hindi nito alam ang tungkol sa relasyon nila ni Alvin. Nang marinig ni Lizardo ang mga salita ni Little Gold, nanliit ang kanyang mga pulang mata na puno ng pagkauhaw sa dugo habang bumubulong sa sarili, "Kuya Alvin. Alvin." Hindi nagtagal at bahagyang nabawasan ang pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Tila may taglay na mahiwagang kapangyarihan ang salitang Alvan. Sa kasamaang palad, 1 segundo lamang ito tumagal bago bumalik ang matinding pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Kahit ang hangering pumatay na lumabas sa kanyang katawan ay tila mas malakas kaysa dati. "Lizardo. Ang ating kapatid na Alvin ay si Alvin. Kaibigan mo siya. Nakalimutan mo na ba siya? Noon, matalik kayong magkaibigan sa Paladin Academy ng Crimson Sky Kingdom. Nakalimutan mo na ba ang lahat?" Nagmamadaling sabi ni Little White nang makita niyang tila nawawala na naman sa sarili si Lizardo. Base sa reaksyon ni Lizardo kanina, alam niyang naaalala pa rin nito si Brother Alvin. Gayunpaman, nakakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa. Natatakot siyang papatayin sila nito. Gamit ang lakas nito, kung balak niya sila patayin, mahihirapan silang tatlo na makatakas kahit na bumalik sila sa kanilang tunay na anyo. Sa sandaling ito, umaasa na lang siya na naaalala nito si Brother Alvin sa tamang panahon at hindi sila papatayin dahil sa relasyon nila kay Brother Alvin. Kung hindi, tiyak na mamamatay sila ngayon. Sa sandaling ito, alam nilang lahat na may mali kay Lizardo. Tila wala siya sa sarili nang matakpan ng pagkauhaw sa dugo ang kanyang mga mata. Sa ganitong kalagayan, pakiramdam niya ay mas isa siyang diablo kaysa tao para sa kanila. Bukod pa rito, para siyang isang diablo na nabaliw. Pagkatapos magsalita ni Little White, seryosong lumingon sina Little Gold at Little Black kay Lizardo. Sa pagkakataong ito, ang tanging magagawa lang nila ay umasa na naaalala ni Lizardo si Brother Alvin. Kung hindi niya maalala si Brother Alvin, mataas ang posibilidad na mamatay sila ngayon. Sa sandaling ito, tatlo sa kanila ang bahagyang nagsisisi. Kung alam lang nila na makakasalubong nila si Lizardo, hindi sana nila sinayang ang oras sa pakikipaglaro sa Ox Devil na iyon. Bagamat hindi sila sigurado kung mapapatay nila ang Ox Devil kahit na bumalik na sila sa kanilang tunay na anyo, tiyak na hindi problema para sa kanila ang pagtakas. Pakiramdam nila ay natuto na sila ng aral. Kung nakaligtas sila rito, hindi na sila makikipaglaro sa kanilang mga kalaban. Ang pagkauhaw sa dugo sa mga mata ni Lizardo ay lumabo ng husto sa pagkakataong ito nang marinig niya ang salita ni Little White. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili, "Alvin. Alvin. Alvin." Paladin Academy ng Crimson Sky Kingdom. Pagkaraan ng ilang sandali, tila tuluyan nang nawala ang pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Tila nakarating kay Lizardo ang mga sinabi ni Little White. Nang mawala ang pagkauhaw sa dugo sa mga mata ni Lizardo, umiling siya sa pagod. Pagkatapos, tiningnan niya ang tatlong maliliit na bata at nagtanong, "Kayo? Kilala ba ninyong lahat si Alvin? Alam niyo ba ang tungkol sa Crimson Sky Kingdom at sa Paladin Academy?" Sa sandaling ito, tila siya na naman ang tunay na lalaki ni Lizardo. Gayunpaman, hindi siya pamilyar kina Little Gold, Little White, at Little Black. Siya ang ating kapatid na Alvin. Siyempre, kilala namin siya. Seryosong sabi ni Little Gold, "Narinig ko na ang mga kwento ninyo. Kilala mo siya mula sa Genius Camp ng Crimson Sky Kingdom, di ba? Henyo Camp." Nanginig ang katawan ni Lizardo nang marinig niya ang mga salita ni Little Gold. Tila bumalik ang kanyang mga iniisip noong mas bata pa siya. Ang unang pagkakataon na nakilala niya si Alvin ay sa kampo ng hukbo ng Crimson Sky Kingdom sa Iron Blood City. Nang panahong iyon, naroon sila upang lumahok sa pagtatasa ng Genius Camp. Malinaw pa rin niyang naaalala ang mga ginawa ni Alvin mula noong araw na iyon. Ang binata na nakasuot ng lila ay kasing dulas ng ahas.
Pinalipad niya ang kanyang kalaban sa isang suntok lamang na epektibong nakapasa sa pagsusulit. Lee. Nagsimulang magsalita si Little White. Gayunpaman, mabilis siyang pinutol ni Lizardo, hindi. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ng malakas ang katawan ni Lizardo. Ang kanyang mga matang malinaw ay muling nababalot ng pagkauhaw sa dugo. Umungol siya at umungol habang kinakagat ang kanyang mga ngipin na parang may nahihirapan. Hindi. Muling nagbago ang ekspresyon ni Little White at nang iba pa nang makita nila ang pagkauhaw sa dugo sa mga mata ni Lizardo. Hindi na kita hahayaang magtagumpay ulit. Ungol ni Lizardo bago biglang lumabas ang kanyang Saint Origin mula sa kanyang katawan na parang dragon habang kumikislap ang pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Mabilis ding tumaas ang kanyang Devil Chi. Sa sandaling ito, para siyang isang walang kapantay na hari ng mga Diablo. Swish! Swish! Namutla si Little White at ang iba pa nang makita ito. Biglang itinaas ni Lizardo ang kanyang kamay, at ang Super Saint Weapon, ang Traceless Sword, na nasa kanyang kamay ay naging isang sinag ng espada at nagsimulang umikot sa paligid niya ng mas mabilis. Espada, lumapit ka sa akin. Muling ungol ni Lizardo nang ang sinag ng espada na umiikot sa kanya ay biglang nahati at bumuo ng libu-libong sinag ng espada. Bawat isa sa mga sinag ng espada ay naglalaman ng nakakakilabot na Devil Chi. Sa sandaling ito, tumindi ang pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Ako, si Lizardo, ay hindi papayag na saktan mo ang mga kaibigan ni Alvin kahit na kailangan kong mamatay. Sigaw ni Lizardo bago niya ginamit ang mga sinag ng espada sa paligid niya para tumago sa sarili. Isa na lang ang natitira sa isip niya. Hindi niya dapat patayin ang mga kaibigan ni Alvin. Iilan na lang ang mga taong pinapahalagahan ni Lizardo sa mundong ito. Isa sa kanila ang kanyang amo, at isa pa si Alvin. Hindi niya sinasadyang napatay kanyang amo, hindi niya papatayin ang mga kasama ni Alvin ngayon. Kung hindi, mahihiya siyang makipagkita kay Alvin sa hinaharap. Mas gugustuhin pa niya mamatay kaysa patayin ang mga kaibigan ni Alvin. Shoo! 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 Pagkasigaw ni Lizardo, tila nakatanggap ng hindi mababaligtad na utos ang libu-libong sinag ng espada habang tumatama ang mga ito patungo sa kanya na parang mga palaso. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang pagkauhaw sa dugo sa mga mata ni Lizardo. Tila nagbago ang buong kilos niya. Hindi kalabisan na sabihing tila ibang tao siya. Ang Saint Origin na may halong Devil Chi ay muling sumulpa at mula sa kanyang katawan at bumuo ng isang kalasag na hamarang sa libu-libong sinag ng espada na patungo sa kanya. Gayunpaman, dahil mabilis na nabuo ang kanyang depensa sa huling minuto, ito ay napakahina. Dahil dito, ilan lamang sa mga sinag ng espada ang nagawang harangan ng kalasag. Sa huli, nasugatan at nanghina pa rin siya dahil sa mga sinag ng espada. Tila libo-libo ang mga hiwa at buta sa kanyang katawan. Ah! Sigaw ni Little White sa takot habang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang makita ito. Kasabay nito, kuminang ang kanyang mga mata sa luha. Natural lang, naiintindihan niya ang intensyon ni Lizardo. Kaya naman napaiyak siya. Lizardo! Namula rin ang mga mata ni na Little Gold at Little Black nang mapagtanto nila ang intensyon ni Lizardo. Hindi alam kung ang sakit ang nagpahina sa pagkahilig ni Lizardo sa dugo, ngunit sa sandaling ito, tila nabawi na niya ang kontrol sa kanyang sarili. Humayo ka! Sabi ni Lizardo sa kanila gamit ang huling lakas niya. Makikita sa mukha niya ang matinding paghihirap habang bumubulwak ang dugo na parang bukal. Pagkatapos magsalita ni Lizardo, muling lumitaw ang pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga mata, at nagbago rin ang kanyang aura, na naging ibang tao para sa kanya. Agad niyang sinubukang pigilan ang pagdurugo sa kanyang katawan. Gayunpaman, malala ang mga pinsala at mahirap itong gamutin sa maikling panahon. Sa sandaling ito, humina ng husto ang kanyang aura. Tila may makakapatay sa kanya sa sandaling ito. Si Lizardo, na malubhang nasugatan, ay tumingin kay Little White at sa iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, kalaunan ay umalis siya sa ibang direksyon na parang napagtanto niyang hindi niya sila mapapatay ngayon kahit subukan niya. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga pinsala, napakabagal ng kanyang mga galaw. Natatakot ako na kahit isang mahinang Diablo ay kaya na siyang patayin ngayon. Bulong ni Little White sa sarili na may nag-aalalang ekspresyon.
Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang mga kasama na may tanong sa kanyang mga mata. Hindi niya kailangang sabihin ang kanyang iniisip, naiintindihan naman siya ng dalawa. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa saktan tayo. Paano natin hahayaang patayin siya ng mga diablo? Hindi ako yan. Sabi ni Little Gold na may bihirang makitang seryosong mukha. Tara na. Sabi ni Little Black habang lumilipad papunta kay Lizardo. Kahit sino sa kanila ay maaaring pumatay kay Lizardo sa kasalukuyan niyang kalagayan. Nagkasundo silang tatlo na sundan at protektahan siya. Aalis sila kapag nakabawi na ang lakas ni Lizardo at kayanan niya silang patayin kung babalik sila sa kanilang tunay na anyo. Tutal, kung patuloy pa rin nila siyang susundan kapag nabawi na niya ang kanyang buong lakas, malamang ay papatayin niya sila kapag nabaliw na siya. 2,266. Patuloy na sinundan ni na Little Gold, Little White, at Little Black si Lizardo mula sa malayo. Samantala, bumalik na si Alvin sa bahay tuluyan na pagmamay-ari ng Crimson Blaze Palace ng 3 palasyo at 6 na bulwagan sa Human Devil Saint City. Pagdating niya sa pasukan ng patio, nakita niya ang isang magandang babae na nakatayo roon. Nag-iisa ang magandang babae, at tumitingin-tingin siya sa paligid na puno ng pananabik na parang may hinihintay. Nang makita niya si Alvin, naging halata ang kanyang pananabik. Dali-dali siyang sumigaw, "Kapatid na Alvin." Pagpasok pa lang ni Alvin sa looban, sumugod na siya sa mga bisig nito at niyakap ito ng mahigpit na para bang natatakot siyang mawala ito sa kanya. "Kelly, nakabalik na ako." Inabot ni Alvin ang kamay at marahang niyakap si Kelly bilang ganti, marahang tinapik ang likod nito at inalo ito. Malinaw niyang nararamdaman ang pagmamahal at pananabik na nararamdaman nito para sa kanya sa sandaling ito. "Kapatid na Alvin, ayokong mawalay sa iyo kailanman." Sabi ni Kelly pagkatapos ng kanilang matamis na sandali. Tiningnan niya ito ng may pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa isang punto, umiyak na siya. Halata ito sa mga bakas ng luha sa kanyang mukha. "Kelly, bakit ka umiiyak?" Kumirot ang puso ni Alvin nang makita ang mga luha sa mukha ni Kelly. Pagkatapos, niyakap niya itong muli. Matagal niya itong niyakap bago sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan." Ubo. Pareho pa rin silang nasa sarili nilang mundo nang makarinig sila ng mahinang ubo sa likuran nila. Nanggaling ito kay Brianna na lumabas ng kanyang kwarto kanina. Nang makita niya ang magiliw na sandali sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Alvin, hindi niya alam kung dapat ba siyang magpanggap na wala siyang nakita, tumayo roon o bumalik sa kanyang kwarto. Kalaunan, napagpasyahan niyang palihim na ipaalam sa kanila ang kanyang presensya. Agad na tumalon si Kelly palabas ng mga bisig ni Alvin na parang isang gulat na ibon na namula ang mukha. Pagkatapos noon, kumarap siya sa kanyang kapatid upang batiin, "Ate." Lumingon si Alvin kay Brianna at nagulat sa nakita niya. Tila ibang tao na siya ngayon. Iisa na lang ang posibilidad para sa pagbabagong ito. Nagtatakang tanong niya, "Nakalusot ka na ba?" "Oo." Tila nasiyahan si Brianna na nagawa niyang sorpresahin si Alvin. Tumango siya bago sinabi, "Ang bilis ng paglilinang ng isang lilang innate spiritual root ay talagang pambihira. Kahit na ang kapaligiran ng paglilinang dito ay mas mababa kaysa sa Upper Province, ang bilis ng aking paglilinang ay mas mabilis pa rin kaysa noong ako ay nasa Upper Province." Sa katunayan, labis na nalungkot si Brianna nang bigla siyang dinala sa Lower Province noon. Paulit-ulit niyang iniisip kung kailan siya makakabalik sa Upper Province. Tutal, napakasama naman ang kapaligiran sa paglilinang sa Lower Province. Sayang lang ang oras sa paglilinang dito. Sino ang mag-aakala na makakatagpo siya ng isang bagay na ganito kaswerte sa Lower Province? Ang iyong likas na espiritual na ugat ay hindi ordinaryong lilang likas na espiritual na ugat, ito ay isang maitim na lilang likas na espiritual na ugat. Sa isang maitim na lilang likas na espiritual na ugat, magiging kakaiba kung mas mabagal ka pa ring mag-cultivate sa Lower Province kung saan mayroon ka lamang isang indigo na likas na espiritual na ugat sa Upper Province. Hindi nagulat si Alvin sa mga salita ni Brianna. Patuloy niyang sinabi, "Ito ang bilis ng iyong cultivation sa Lower Province. Isipin mo kung nasa fire worship sect ka ngayon sa Upper Province, mas mabilis pa sana ang bilis ng iyong cultivation." Agad na nagliwanag ang mga mata ni Brianna sa pananabik nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin.
Natural lang, alam ni Alvin kung ano ang ikinatutuwa ni Brianna. Hindi siya nag-atubiling pahinain ang kanyang pananabik. Kung ang mga Devil Clans ay walang sinumang bihasa sa mga formasayon para ayusin ang Inter-Province Transportation Formation, magiging napakahirap para sa atin na bumalik sa Upper Province. Gaya ng inaasahan, ang ekspresyon ng pananabik at pananabik kay Brianna ay agad na nawala at napalitan ng pagkadismaya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ngayong nanirahan na ang mga Devil Clan sa Lower Province, hindi magtatagal at maaayos na nila ang Inter-Province Transportation Formation. Sa oras na iyon, makakabalik na tayo, sabi ni Alvin pagkaraan ng ilang sandali, na nagpanumbalak ng pag-asa ni Brianna. Galit na tumingin si Brianna kay Alvin. Alam niyang pinaglalaroan lang siya ng lalaking ito. Natural lang, sinasadya ni Alvin na sirain ang pag-asa niya bago ito ibalik muli dahil nagalit siya na nagambala ni Brianna ang matalik nilang sandali ni Kelly. Ate, sa wakas ay nakalabas ka na mula sa pagsasara ng bahay. Kapag gising na si Vilma, maaari na tayong pumunta sa Wandering Saint Palace kasama si Brother Alvin. Nakita ni Kelly ang tensyon sa pagitan ng kanyang lalaki at ng kanyang kapatid kaya dali-dali niyang binago ang usapan para maibsan ang tensyon. Gaya ng inaasahan ni Kelly, naagaw ang atensyon ni Brianna sa kanyang narinig. Guwapang na palasyo ng mga santo. Oo, plano kong pumunta sa Wandering Saint Palace at maging isang Vice Palace Master. Kung magkakaroon ng pagkakataon, sasakupin ko ang Wandering Saint Palace at magiging Palace Master. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang magsalita siya tungkol sa kanyang malaking plano. Hindi pinagdudahan ni Brianna ang lakas ni Alvin. Tutal, nagawa ni Alvin na talunin si Stanley, isang taong kinikilala bilang pinakamalakas na powerhouse sa ilalim ng 9th form ng Saint Celestial Stage, noong siya ay nasa Upper Province. Gamit ang kanyang lakas, hindi magiging mahirap para sa kanya na maging isang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace. Napabuntong hininga siya bago sinabi, plano mo bang agawin ang kontrol sa Wandering Saint Palace? Sa hinaharap kapag sinalakay ng Devil Clans ang Upper Province, pamumunuan mo ang Wandering Saint Palace at pagtataksil sa Devil Clans para bigyan sila ng matinding dagok. Malabo nang mahulaan ni Brianna ang intensyon ni Alvin nang sabihin niyang plano niyang agawin ang kontrol sa Wandering Saint Palace. Ang Wandering Saint Palace ay isa sa pinakamalakas na paksayon sa Human Devil Clan. Kung talagang makontrol ni Alvin ang Human Devil Clan, makakagawa siya ng isang napakalakas na dagok sa Devil Clan dahil hindi nila ito inaasahan. Oo. Tumanggaw si Alvin. Hindi magiging mahirap para sa iyo na maging isang Vice Palace Master sa Wandering Saint Palace gamit ang kasalukuyan mong lakas. Gayunpaman, narinig ko na ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ay isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Natatakot ako na hindi mo pa rin siya kayang tapatan, sabi ni Brianna, sa palagay ko dapat mong pagbutihin ang iyong innate spiritual root hanggang sa maging itim ito bago pumasok sa Wandering Saint Palace. Tiyak na bubuti ang iyong cultivation speed. Sa oras na iyon, mabilis kang lalakas at matatalo o mapapatay ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Ang aking likas na espiritual na ugat ay nag-itim na, walang pakialam na sabi ni Alvin. Ano? Nagulat si Brianna nang marinig niya ito. Sa kabilang banda, tila hindi nagulat si Kelly dahil alam niya ang dahilan ng pag-alis ni Alvin kanina. Dahil nakabalik na siya, tiyak na nagawa na niya ang kanyang layunin. Naitim na ba ang likas na ugat mo? Gulat na tumingin si Brianna kay Alvin. Oo. Tumanggaw si Alvin. Malapit na itong maging itim. Noong lumabas ako kanina, nagawa kong tawirin ang huling baitang at ginawa itong isang itim na likas na espiritual na ugat. Nanatiling gulat si Brianna ng ilang sandali matapos marinig ang mga sinabi ni Alvin. Matagal bago siya tuluyang bumalik sa kanyang katinoan. Sa sandaling ito, tila may naalala si Alvin at lumingon kay Kelly at sinabing, Kelly. May nakalimutan akong sabihin sa iyo. Natatakot ako na hindi ko mapapabuti ang iyong likas na espiritual na ugat sa ngayon. Nang marinig ni Kelly ang mga salita ni Alvin, tumanggo lamang siya. Hindi niya ito tinanong. Sa kanyang palagay, lahat ng ginagawa ng kanyang lalaki ay para sa kanyang ikabubuti. Nagtiwala siya rito ng walang kondisyon. Sa kabilang banda, iba si Brianna.
Malinaw na wala siyang ganap na tiwala kay Alvin gaya ni Kelly. Nakakunot ang noo niyang tanong, bakit hindi? Ikinatuwa ni Alvin ang reaksyon ni Kelly. Gayunpaman, biglang sumama ang kanyang pakiramdam nang marinig niya ang tanong ni Brianna. Wala lang yan. Natural lang, hindi na sinagot ni Alvin si Brianna ngayong sira na ang mood niya. Ikaw. Anong problema mo? Naina si Brianna nang makitang sadyang binabaliwala siya ni Alvin. Tumingin siya kay Kelly at nagtanong, Kelly, tingnan mo ang kasama mo. Anong klaseng ugali ito? Tumingin si Kelly kay Brianna at nakangiting sinabi, Ate, naniniwala akong may makatwirang dahilan si Kuya Alvin. Hindi mo na kailangang tanungin pa siya. Ikaw. Nasa ilalim ka ng spell niya. Kahit galit na galit si Brianna kay Kelly, wala siyang magagawa. Kahit kakambal niya si Kelly, alam niyang mas mababa ang kahalagahan nito kaysa sa lalaking iyon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala siyang pakialam kay Kelly. Kadalasan, hindi ito napapansin. Gayunpaman, ngayong may paghahambing na, kitang-kita na ang pagkakaiba. Ang paghahambing ay nagdudulot lamang ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, alam din niya na hindi magdadalawang isip ang kanyang kapatid na ilalagay ang sarili sa panganib upang protektahan siya. Malaki ang pagmamalasakit ni Brianna sa kanyang kapatid. Masyadong mabait ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, walang duda na ang taong pinakapinapahalagahan ng kanyang kapatid ay ang lalaking nakatayo sa harap nila. Biglang binuksan ni Vilma ang pinto at lumabas ng kanyang silid. Masigla siyang sumugod sa mga bisig ni Alvin na parang isang bagzo ng hangin. Daddy, nakabalik ka na ba? Matapos siyang buhati ni Alvin, kumarap siya kay Brianna at nagtanong, Tia. Galing ka rin ba sa iyong saradong cultivation? Hindi mapigilan ni Brianna ang makaramdam ng kaunting lungkot nang makita niyang tila mas nagmamalasakit din ang kanyang pamangkin sa lalaking nakatayo sa harap niya. Parang bigla siyang nawala ng isang mahalagang bagay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.